For today's video, sasagutin ko yung isa pang katanungan na kung ano daw yung agency at trabaho namin dito sa Canada. Bali, andito ako ngayon sa may Cargill Case Ready dito sa Calgary at inaantay ko si Mama Shell. Tungkol sa trabaho namin, kaming mag-asawa ay mga butcher o meat cutter dito sa lugar namin sa Alberta. Ako yung una nag-apply dito sa Canada bilang butcher o meat cutter. At yung agency na in-applyan ko is yung Golden Horizon. Ginamit ko nga pala yung 10 years experience ko sa Monterey Meat Shop as a butcher o meat cutter para makarating dito sa Canada. So nung panahong yon, ang pinakamalakas na magpadala ng mga butcher o meat cutter sa Canada is yung Golden Horizon Placement Agency. Sa ngayon, meron ng mga ibang mga company or agency na nagpapadala ng mga butcher o meat cutter katulad ng Magsaysay Global at IPAMS. Yun yung dalawang malakas magpadala ngayon ng mga butcher at meat cutter. So yung mga agency na nabanggit ko, ilalagay ko sa comment section doon sa mga interesadong mag-apply o may gusto kayong i-inquire. Ilalagay ko yung link ng mga agency nila sa comment section. Sa mga hindi pa nakapanood nung mga previous video na ginawa namin kung paano kami nakarating dito sa Canada, bali, yung unang apply ko sa Golden Horizon is butcher or meat cutter. Kaso nga, nagkaroon ng E. coli sa buong Alberta, kaya hinold nila lahat ng mga meat cutter. So, ang naging apply ko is sanitation worker or sanitation specialist. In short, cleaner. Bali, kami yung naglilinis ng mga planta, malalaking planta dito sa Alberta. 2013 yon, so ginrab ko na rin yung opportunity para lang makarating dito sa Canada. So from butcher, nag-switch ako ng sanitation specialist o sanitation cleaner. Pero kumpara sa sahod ng butcher o meat cutter, mas malaki yung sahod nila kumpara sa sanitation. Pero kumpara mo yung trabaho, mas mabigat naman ang trabaho ng meat cutter kaysa sa sanitation cleaner. Ang sahod ng butcher that time, siguro mga nag-start sila ng 18 to $20 per hour. Pero sa amin, sanitation cleaner is $16 per hour. Oh, ito tamang-tama uwian na si Mama Shell. Nandito siya, tanungin natin kung magkano yung sahod nila dito sa Cargill, sa Calgary. Kamusta? Kamusta Ayos lang. trabaho? Ayan, nag-video ko ngayon. Bali, magkano na ba ngayon ang per hour dito sa Cargill, dito sa Calgary? Starting ng sa amin 18. 18. Meat cutter yun. Lahat. Oh. Pero ikaw, magkano Kasi- na yung per hour mo ngayon? Ngayon 2045 pero tataas pa siya. Oh, 2045. Ilan taong ka na? Sa 5 years. Oh, 5 years. So, 5 years ka na dito sa Cargill Case Ready. And, ayun na ba yung top rate? Hindi pa kasi na-approve yun sa union baka mag-22 siya. Oh, ibig sabihin, 20 sa ngayon, halos 21, then magiging 22. So, yun yung minimum wage dito sa Cargill, dito sa Case Ready. Pero pag sa High River ka, mas mataas yung sahod nila. Hindi ko alam kung magkano. 27 na daw sila. O, yung Kasi iba. level 5 kasi mas mahirap doon kaysa dito sa amin. Kasi processing, production. Mm. Bali kami nagsusupply ng mga karne sa store na. Ano na siya, ready pack na siya. Dito sa Canada kasi, dito sa Alberta, may guidelines tayo ng minimum wage. So dito sa Canada, kada province, iba't iba ng minimum wage. Kagaya dito sa Alberta, $15 per hour ang Alberta. Meron namang $16 katulad ng Yukon, BC, sa British Columbia, Northwest Territories, Nunavut, Ontario. Ang pinakamababa naman na minimum wage dito sa Canada is Saskatchewan saka New Brunswick. $14 and New Brunswick is $14.75. Pero pag nandito ka na sa Canada, maraming mga trabaho na mas mataas pa siya sa minimum wage. Lalo na kapag PR ka na, marami kang opportunity dito. Tapos pwede ka mag-upgrade. Yun lang, sa una talaga, mag-umpisa ka uli sa mababa. Pero along the way, pwede mong mag-gain yung
profession mo sa Pilipinas kung gusto mo pang ituloy yun. Yun ang kagandahan dito sa Canada, hindi ka matatakot mag-umpisa uli. Ayan, pero itong video to, ginawa namin para do sa mga followers namin na nagtatanong kung ano yung trabaho namin dito at ano yung agency na in-applyan namin. So sa agency, Golden Horizon, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Then yung trabaho namin is meat cutter at forklift operator, at ang company namin is JBS, then Cargill. Ang ma-advise lang namin doon sa mga may apply o nag-a-apply sa hindi lang sa Canada, pati sa marami kasing mga butcher ngayon na hiring sa Poland, sa UK, Australia, New Zealand. Good luck at tiyaga lang sa pag-aantay kasi lahat naman medyo matagal yung pag-aantay, yung processing time. Doon naman sa nag-iisip-isip pa lang kung mag-iibang bansa, siguraduhin yung maigi kasi hindi biro ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming challenges, marami kang kakaharapin katulad ng culture shock o kaya yung weather. At yung cost of living, mas lalo siyang tumaas. Sa lahat ng sa bagay, sa lahat ng bansa mas tumaas, pero yun yung nirereklamo ng iba dito kagaya ng renta ng bahay. Lahat. Talagang napakamahal lalo na doon sa malalaking city. Pero kapag nandito na ang pamilya mo, mapagtutulong-tulungan na rin yung mga gastos. Tiyaga sipag lang talaga. Oh, yun. Bali, lahat naman walang imposible kung magtutulong-tulungan. Kaya yung mga tao, iba-iba ng preference. May mga taong nandito na sa ibang bansa, mas ginugusto nilang bumalik ng Pilipinas. Meron namang nasa Pilipinas, gusto nilang mag-ibang bansa, mamuhay sa ibang bansa. Kanya-kanyang preference lang yan. Kaya kung ikaw ay nag-iisip kang mag-ibang bansa, may ilalagay akong ilang agency sa comment section na baka sakaling makatulong. I-check nyo na lang sa comment section. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Pati sa Oliveros family, sa Red Deer, maraming salamat. Sila yung tumulong sa amin para makapunta dito sa Canada. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at God bless po sa lahat. Okay, Thank you. bye-bye.